Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So itong content natin ngayon ay para to sa isang viewer natin na si Ruel Gonzalos, sabi niya sa akin dito, "Good PM sir, kung 21st ng 1943 at 5200, ilang voltahe ang kakailanganin ko para mapagana siya? Maraming salamat po sa pagsagot. God bless po." So ang tinutukoy niya dito, baka meron siyang amplifier na gustong i-upgrade at gawin niyang 20 piraso yung magkaparis na 1943 at 5200. Okay, so ito meron tayo ditong 735 na circuit. So nilagay lang natin to para isang halimbawa lang kasi hindi naman natin alam kung anong circuit meron si sir. Okay, so para sa sir, yung idadagdag mong mga transistor ay tatakbo po yan kahit na hindi ka na magdadagdag ng voltahe. Hindi mo na tataasan yung supply. Kung hindi ko alam kung meron ka ng unit na gusto i-upgrade or magbubuo ka pa lang. Okay? So ito halimbawa natin kung gusto mong mag-upgrade tapos gusto mong gawin na ganung karaming output. So, hindi ko rin alam kung yung 20 na pares na transistor ay gagawin mo sa isang channel lang o dito sa dalawang channel. Ito may 735 tayo dito So bawat channel meron siyang dalawang pares. So ngayon kung gagawin mo siyang 20, so 10-10 bawat channel, pwede tatakbo yan kahit na hindi ka na magdadagdag ng voltahe. Ang gagawin lang natin, magdadagdag lang tayo ng amperahe. Pero kung gusto mo talaga magdagdag ng voltahe, pwede. Kaya lang medyo risky siya, tapos may mas marami yung tatrabahoin natin. Okay? Pero kapag nag-succeed naman tayo, mas mataas na power upgrade yung makukuha natin kaysa yung amperahe lang yung idadagdag natin. Okay? Sa pagtataas naman ng pagtataas ng voltahe, kung magdadagdag ka ng mga transistor, automatic na magdadagdag ka pa rin ng amperahe dito sa yung power supply unit. Tapos yung mga filter na ginagamit mo, papalitan mo dahil nga tataas naman yung working voltage niya, papalitan mo yung filter mo. Tapos ito, yung mga capacitor dito, ng mga filter capacitor, papalitan din. Tapos itong mga driver na to, papalitan din. Samantala, kung gusto mong patakbuhin lang talaga yung mga idadagdag mong transistor, ay pwedeng amperahe na lang yung tataasan mo. Ito na lang, yung power supply ay dadagdagan mo ng amperahe. So paano ba magdadagdag ng amperahe? So disclaimer lang para sa mga batikang audio expert natin, pwede nyong ilagay sa comment section natin kung ano yung tama para naman ma-share natin sa mga viewers tsaka sa mga subscribers natin. So ang naalala ko dito, hindi ko lang alam kung hindi ko ganong sigurado kung by pares ng transistor or bawat transistor yung idadagdag na amperahe. Ang natatandaan ko, kapag nagdadagdag ka ng power output, magdadagdag ka rin ng 1.2 ampere bawat pares ng transistor. Okay? So ang gagawin mo dito, meron na tayong halimbawa, ito meron na tayong 4, tapos kulang na lang tayo ng 16. So ang computation dyan is 16 na piraso, 16 na pirasong transistor times 1.2 ampere. Yung kakalabasan nun, kung ilang amperahe yung kakalabasan nun, yun na yung gagamitin mo para sa iyong amplifier. Okay? Pagkatapos dyan, dito naman sa filter mo. Yung filter mo, kukomputin mo rin kung ilang capacitance value ng capacitor yung gagamitin mo para sa 20 piraso na pares ng transistor. Okay, tapos na tayo dyan sa dalawa. So dito naman tayo pagdating sa driver. Okay? Mostly sa mga ganitong circuit. Halimbawa lang ulitin ko halimbawa lang. Mostly sa ganitong mga circuit, ang
pagkaraniwang mga circuit, ang mga driver transistor ay ano lang siya, ang kayang i-handle ay nasa mga 4 to 6 ampere. 4 to 6 ampere. Ngayon kung siyempre magdadagdag ka, no? So kailangan din natin palitan ng medyo mas mataas kunti ng amperahe yung ano natin, yung driver natin, tsaka yung ating mga bias transistor. Yan. Yun yung mga dapat gagawin natin. Wala ganong sakit sa ulo. Kaya lang hindi siya talaga kasing lakas yung madadagdag na wattage doon sa amplifier mo kung amperahe lang. Hindi katulad nung magdadagdag ka ng amperahe, magdadagdag ka pa ng voltahe. Kaya lang mas risky, mas maraming trabaho yung gagawin mo doon. Okay, kasi ang tanong mo naman kung ang pinoproblema mo lang naman kung tatakbo yung 20 pair na transistor mo. Tatakbo yan. Tatakbo at tatakbo. Okay? Tatakbo. Kahit na hindi ka pa magpapalit ng ng transformer, tatakbo yan. Kaya lang, kapag nasa high level volume ka na, kakapusin. Kakapusin yun. Dahil yung power consumption mo, tataas yun. So yung nakalagay mo dito, kakain yun ng maraming amperahe dito sa iyong power supply. Ngayon kakapusin yung power supply mo. So hindi rin siya makapag-operate ng tama. Kaya kailangan mong magdagdag ng amperahe. Okay, kung linear power supply yung ginagamit natin, kung ano yung circuit mo, so yung transformer natin ang tataasan. Ulitin ko lang magdadagdag tayo ng amperahe base sa number of transistor na idadagdag mo. Okay? Katulad nito, kung gusto mong gawing 20, so meron tayong 4, kulang tayo ng 16. So 16 times 1.2 ampere. So yung kakalabasan nun, yun yung amperahe na gagamitin mo. Tapos, yung capacitance value na para sa 20 na pares na transistor, yun din yung kukumputin mo. At panghuli dito, papalitan natin yung mga yung kanyang mga driver transistor. Okay? So, kung mayroon pang kulang, mayroon ka pang mga katanungan na gusto mo sagot, so pwede mag-comments down below ka na lang at doon na lang natin babasahin. So, hanggang dito na lang siguro tayo. At least, nagawa natin ng video dahil nga pinangako ko sa iyo na gagawa natin ng video para mas lalong maintindihan at maunawaan mo yung mga sinasabi natin. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.